Dalawang beses na ibenta ang isang lupa. Ikaw ang pangalawang buyer pero ikaw ang unang nakapagparehistro ng titulo. Panalo ka na ba? Hindi po agad. Takasong Cruz versus Cabana na may GR number L-56232, nilinaw ng Supreme Court kung sino talaga ang may mas matibay na may karapatan sa double sale ng lupa. Ako po si Atty. Claribel Lucila at ipapaliwanag ko ang batas ng malinaw, simple, totoo at para sa lahat. Taong 2021, binago ng Korte Suprema. Si Cabana ay nagbenta ng lupa. Una noong 1965 na may deed of sale with right to repurchase at muli noong 1968 na in-execute ang deed of absolute sale sa mag-asawang Legaspi. Pangalawa, ibinenta ni Cabana noong November 29, 1968 kay Abelardo Cruz ang nasabing lupa. Si Cruz ang nakapagparehistro ng titulo sa kanyang pangalan noong 1971 sa Registry of Deeds. Ang tanong, si Cruz ba ang tunay na may-ari dahil siya ang nakapagparehistro sa Registry of Deeds? Ang kasong ito ay sakop ng Article 1544 ng Civil Code, ang rule sa immovable property. Ang magiging may-ari ay ang unang nakapagparehistro kung siya ay in good faith. Kung walang registration, ang unang nakaposes in good faith. Kung wala pareho, ang may pinakamatandang titulo, basta may good faith. Ang ating dapat tandaan ang konsepto ng good faith. Subalit sa kasong ito, natalo si Cruz. Bakit nga ba? Ayon sa Supreme Court, alam ni Cruz na may naunang bentahan. Na-inform siya sa Registry of Deeds dahil nakarehistro ang sale na nangyari kay Cabana at spouses Legaspi sa titulo. Ibig sabihin, hindi siya in good faith. Tandaan po natin, kahit ikaw ang unang nakapagparehistro, kung may alam kang prior sale, bad faith ka. At ang bad faith ay sumisira sa proteksyon ng Article 1544 ng Civil Code. Ang prinsipyo, prius tempore potior jure. First in time, stronger in right. Ang unang buyer na may possession at walang bad faith ang mananaig. Pero may refund ba kay Cruz? Opo, may refund na ibinigay kay Cruz o sa kanyang legal heirs. Dahil void ang second sale, inutusan ng Supreme Court ang seller na ibalik ang 2,352 pesos and 50 cents ang ibinayad sa bangko para sa mortgage at 3,397 and 50 centavos ang presyo ng bentahan na may kabuoang halaga na 5,750 pesos. Sa kasong ito, hindi pinanagot ang unang buyers, ang spouses Legaspi, dahil wala silang kinalaman sa second sale. Ano ang mga aral sa kasong ito? Hindi sapat na mauna ka magparehistro. Dapat in good faith ka. Knowledge of prior sale is bad faith. Public registry cannot be used as an instrument of fraud. Ang double sale ay hindi paunahan lamang. Usapin ito ng good faith. Tandaan na kung bibili ka ng lupa, magpa-verify sa Registry of Deeds. I-check kung may prior entries. Siguraduhin ang clean title at huwag ipilit kung alam mong may naunang buyer. Para sa malinaw, simple at practical na paliwanag ng batas sa lupa at ari-arian, subscribe at magtanong sa ating comment section. Patuloy po kayong manood, magtanong at matuto ng tungkol sa batas. Magandang araw po, ako si Atty. Claribel Lucila.